Kaya mo bang sumunod sa mga utos ng Diyos sa mundong parang karaniwan na lang ang kasalanan? Ang pagsunod sa Diyos ay isa sa pinakamahalagang katangian ng isang tunay na mananampalataya. Maraming tao ang handang sumunod kapag ang utos ng Diyos ay naaayon sa kanilang kagustuhan. Naunawaan nila ang dahilan o kapag nakikita nila ang kapakinabangan nito. Ngunit ang tunay na pagsunod ay nasusubok kapag ang utos ng Diyos ay mahirap, hindi malinaw, o salungat sa iniisip ng tao. Sa panahon ni Noah, ang mundo ay puno ng kasamaan, karahasan, at paghimagsik laban sa Diyos. Ngunit sa gitna ng mga makasalanan, may isang taong namuhay ng naiiba. Iyan ay si Noe. Habang ang mundo ay lumalayo sa Diyos, si Noe naman ay lumalakad kasama ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na posible pa ring maging tapat at masunurin kahit ang paligid natin ay puno ng pagsuway sa Panginoon. Maraming bagay ang ating matututunan sa buhay ni Noe. Una, ang pagsunod ni Noe ay nakabatay sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bago banggitin ng Biblia ang pagsunod ni Noe, una nitong ipinakita ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang tunay na pagsunod ay hindi bunga ng takot lamang sa kaparusahan, kundi bunga ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang isang taong malapit sa Diyos ay mas madaling sumusunod sa kanyang tinig. Maraming nananampalataya ang nais maging masunurin, ngunit kakaunti ang oras sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi nagsisimula sa kamay, kundi sa puso. Kung nais nating maging katulad ni Noe sa pagsunod, kailangan muna nating matutong lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Ikalawa, ang pagsunod ni Noe ay hindi nakabatay sa kanyang pag-unawa. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang napakalaking barko dahil magpapadala siya ng baha sa mundo. Sa pananaw ng tao, maaaring maraming tanong si Noe. Bakit kailangan ng napakalaking barko? Paano magkakaroon ng baha? Kailan ito mangyayari? Paano mapapasok ang lahat ng hayop? Ngunit hindi natin mababasa sa Biblia na nakipagtalo si Noe sa Diyos. Ang pagsunod ni Noe ay hindi nakasalalay sa kanyang pagkaunawa, kundi sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Subalit ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang nauunawaan natin ang lahat. Nangangahulugan itong nagtitiwala tayo sa Diyos sa kabila ng mga pahayag na hindi natin nauunawaan. Gaya ng nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ikatlo, ang pagsunod ni Noe ay ganap at walang pinipili. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ni Noe ay makikita sa simpleng pahayag. Nakasulat sa Genesis Kabanata 6, talatang 22. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Hindi sinabi ng talata na ginawa ni Noe ang ilan sa inuutos ng Diyos. Hindi rin sinabi na ginawa niya ang madaling bahagi lamang. Ang sabi ng Biblia ay ginawa niya ang lahat ng inuutos ng Diyos. Maraming nananampalataya ang nais na piling pagsunod. Sumusunod kung madali, sumusunod kung may kapalit, sumusunod kung walang sakripisyo. Ngunit ang Diyos ay hindi naghahanap ng piling pagsunod,
kundi ng buong puso, kundi ng buong pagsunod dahil ang bahagyang pagsunod ay isa ring uri ng pagsuway. Ikahuli, ang pagsunod ni Noe ay nagdala ng kaligtasan sa ibang tao. Dahil sa pagsunod ni Noe, hindi lamang siya ang naligtas, kundi pati ang kanyang pamilya. May mga pagkakataon ng ating pagsunod sa Diyos ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating pamilya, ministeryo, at ng mga taong nilagay ng Diyos sa ating pangangalaga. Ang isang ama na sumusunod sa Diyos ay nagiging pagpapala sa kanyang pamilya. Ang isang leader na sumusunod sa Diyos ay nagiging pagpapala sa kanyang nasasakupan. Ang isang mananampalatayang sumusunod sa Diyos ay nagiging ilaw ng kanyang kinaroroonan. Hindi natin palaging nakikita ang bunga ng ating pagsunod ngayon, ngunit ginagamit ito ng Diyos upang magdala ng pagpapala sa maraming tao. Bilang pagtatapos, ating tandaan na ang Diyos ay hindi naghahanap ng pinakamatalino, pinakamayaman, o pinakamakapangyarihan. Ang kanyang hinahanap ay mga pusong handang sumunod. Bilang hamon, kapag ang Diyos ay nagbigay ng utos, susunod ka ba? Kahit hindi mo maunawaan kung bakit? Susunod ka ba kahit may tumututol? Susunod ka ba kahit may kapalit na sakripisyo? Susunod ka ba ng buo at walang kondisyon? Naway maging katulad tayo ni Noe, nang tumingin ang Diyos sa lupa na puno ng pagsuway, nakakita siya ng isang taong handang sumunod sa kanya ng buong puso. Ako po si Lovely Navarro. Ito po ang 24/7 Wow na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin.